Nilinaw po ni VP Sara makalabas si Duterte next week. Narito ang Balitang Pinoy TV. Heto na nga, no, magandang gabi sa inyong lahat. At heto, magaling talaga itong argumento ni Senator Robin Padilla. Sapul na sapul itong si Congressman Chua. Magaling. Sobrang galing po ang point ni Robin Padilla, di ba? Mamaya i-explain ko yan. At ipapakita rin natin itong latest interview ni Vice President Inday Sara Duterte doon sa Hague, no? Kasama si Alvin and Tourism. At nilinaw po ni VP Sara yung issue patungkol po na totoo bang makalabas si Duterte next week. Yan po ang pag-uusapan at malaman natin ngayon ang update po tungkol kay Tatay Digong. Okay, mamaya abangan nyo yan, ha. Importanteng marinig natin si VP Sara. At last but not the least ay nagawa po ng press conference ang defense team ni VP Sara. Bakit nag-object itong si Attorney Michael Powa ng lead counsel ng defense team ni VP Sara, no? Diyan po natin maunawaan bakit nag-object itong si Attorney Powa nung time na nag-deliver po ng speech itong si Dilimaw, ha? Wala eh. Barado rin si Dilima barado rin eh. Okay, yan po ang pag-uusapan natin ngayong gabi na ito. Pero bago ang lahat guys, bago natin ito pag-uusapan, help me po muna na i-like at saka i-share itong ating video para guys kakalat ito sa taong bayan. Malaman po ng taong bayan ang makatotohanang balita. Okay, like and share. At sa mga hindi pa nakasubscribe dito sa aking channel, if this is your first time na nanonood dito sa ating vlog at kung nagugustuhan ninyo, paki-subscribe, pindutin nyo yung subscribe button kasi libre lang po ang mag-subscribe, walang bayad yan, no? At kapag nakasubscribe kayo sa akin, updated kayo lagi, okay? Tayo dito sa VP Sara, no? Kailangan marinig natin itong pahayag ni Vice President Inday Sara Duterte. Good afternoon in this wait muna kasi ayusin muna natin. Ayan. Yan po. Pakinggan natin si VP Sara kasi po si VP Sara ay anong tawag dito? Clarify na niya ang patungkol po kay former President Duterte kung makakalabas next week. Okay? Ito na po. Pakinggan natin. Ito yung update kay Tatay Digong. day in the Hague. Kamusta kayo today, ma'am? Yes, I'm okay. Loving the sunny weather. Hindi kailangan mag-jacket. Very summer-ish. VP, how is your visit with PRRD today? Very good. Very happy ang mood ni President Duterte. And binanggit ko sa kanya na bago ako pumasok kanina, merong mga Filipinos na saan na sila? Yes. Merong mga Filipinos kanina na nag-aantay sa labas at nagpapaabot ng kanilang pangangamusta sa kanya. And sabi niya na titigil na daw siya sa pagsasabi na huwag kayo gumastos, huwag ninyo inconvenience yung sarili ninyo sa Grabe si Tatay Digong, no? Kahit nakakulong na siya, iniisip pa rin niya ang taong bayan na huwag gumastos para lang sa akin, di ba? Yan ang tunay na may malasakit. dito. Sabi niya gawin niyo na lang daw kung ano yung nasa puso ninyo. VP Inday, marami po kasing claims circulating on different social media platforms, ma'am. Putting your statement doon sa London rally niyo, ma'am, out of context. Na sinabi niyo daw, pinapalabas na lalabas na si PRRD next week from the ICC, ma'am. Just to set the record straight, is there a truth to that claims? Wala akong sinabi doon sa speech ko na lalabas si PRD next week. Hindi ko alam kung saan nagsimula yung gano'n. Dito mo talaga makikita kasi nag-trending yan na lalabas na si Tatay Digong next week, lalabas na. Yung sinabi ni VP Sara, para bang na-misinterpret ng tao. Kasi alam niyo ba kung bakit? Diyan mo talaga makikita gaano na kamis ng taong bayan si Tatay Digong. Pangalawa, diyan mo talaga makikita gaano ka-excited ang taong bayan na makauwi si Tatay Digong. And for sure, soon, if makakauwi man si Tatay Digong sa Pilipinas, it will be a big celebration sa Pilipinas. Di ba? Palakpakan. Iiyak na naman. Kapag makalabas si Tatay Digong sa Hague, no, sa ICC, iiyak ang mga dilawan, loyalista at mga bangag. For sure na yan, iiyak yan. Pero definitely wala doon
sa transcript na nagsabi ako na lalabas na si PRD sa ICC or lalabas na si PRD next week. Dahil alam naman natin lahat at nakikita natin sa ICC website yung schedule ng kanyang kaso. At kung makikita natin na walang schedule ng hearing ng release at ang meron lang schedule ay yung kanya trial proper. VP, okay lang ba si PRRD with the heat right now with the current web? Hindi natin alam, baka bigla na lang malaman natin nakalabas na pala. Oh, di ba? Hindi natin alam. ng Netherlands? Very siguro comfortable sa init. At least comfortable si tatay. Dahil kahapon, naka-sweater pa rin siya. Yan, good. At sinabihan ko na siya na hindi ko na kaya yung init dito sa kwarto. So, kailangan natin buksan yung Window. window. Ah. Tapos kanina, naka-close na naman yung window. So, sabi ko sa kanya, walang hangin doon sa loob. So, sabi ko, pwede ba natin buksan yung window? So, pumayag naman siya. Mas gusto niya ang mainit kaysa sa malamig. Hindi siya makatolerate ng sobrang lamig. Kaya usually nag-aalala kami tayo kapag autumn and winter months na dahil sobrang lamig talaga. Ma'am, on a different topic, may question po. Ma'am, any talk po about sa Paxilica na balak po itayo sa Pilipinas? Ano na? Paxilic? Yung Paxilica. Paxilic? Hindi ma'am, Paxilica. Do you know anything about that? Wala ako. I cannot comment on that. Ano po masasabi niyo, ma'am, sa mga kabataan ngayon na nagiging violent na po sila? Nagiging marahas na po sila to the fact na sa loob po ng school is nakakagawa na sila ng krimen. Ganyan kasi ang nangyayari, hindi lang sa kabataan, no, kundi sa lahat ng tao. Ganyan ang nangyayari kapag wala kasi nakikita na leadership. Nagkakanya-kanya yung mga tao. Kung makikita ninyo sa mga empleyado ng gobyerno ngayon, ganun din yung mentality nila. Nagkakanya-kanya sila. Kasi nawawala yung moral ascendancy nung nasa taas. Yung mga nasa taas. Sinabi natin nasa taas, yung ating president, yung ating mga cabinet secretaries at iba pang nagtatrabaho sa Office of the President. Kapag ganun yung nakikita ng mga tao, nawawala yung respeto. Kapag nawawala yung respeto, nagkakanya-kanya lahat ng tao. That is a manifestation of a weak leadership. VP Inday, just to close out the interview, do you have a message to the Filipino people? Actually, there's a lot of statement coming from, or reaction nila sa SONA na pawang promises lang daw kuno ni BBM. And actually, I'm one of the many Filipinos who are very much excited no sa 2028 election kung magkakaroon man, ma'am. What's your message to people like me and millions of us? Oo. Para na ako silang plaka basta paulit-ulit na masasalamat sa lahat ng ating mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo. Pero pareho pa din yung aking mensahe. Ang aking mensahe is a message of gratitude sa patuloy na suporta. And I can only pray that God will bless you in your personal lives because of your love for your country. And kanina tinanong pa si President Duterte kung meron ba siyang mensahe para sa inyo dito sa labas na nasa Duterte Street. Meron siyang mensahe pero in general kasi yung kanyang pinadala na mensahe at sasabihin ko verbatim. Sabi niya, my best wishes to the men and women and LGBT of the Philippine National Police and the Armed Forces of the Philippines. You are very close to my heart because you offer your lives for the country. Yan. VP, Please pa ako yan doon para hindi ko makalimutan. Yan yung verbatim. may pahabol na question daw, Ma'am, ma'am. speaking of mensahe. Grabe si FPRRD, no? Ang iniisip pa rin niya, the men and women in uniform. Diba? Yung mga tao na nagsasakripisyo sa bansa, lagi niyang pinupuri, hindi kagaya ng bangag administrasyon walang pakialam. Any message mo kay Senator Rodante Marcoleta? Oh, yes. Happy birthday pala kay Senator Rodante Marcoleta. Nakita ko sa kanya immediately after nung nag-submit siya sa court. And I will speak to him very soon. Pagbalik ko ng Pilipinas, meron ko mga schedules na pagbisita sa mga politicians and mga individuals na nagsusuporta ng mga politicians na nasa detention. Thank you, ma'am. Thank you, VP. Mabuhay ka. Salamat. Mabuhay ka lahat. May God bless you. Yan ang full interview ni VP Sara doon with Alvin doon sa Hague. At least malinaw yung sinabi ni VP Sara, no? Na kung lalabas man si Tatay Digong soon or later, pero yung kumakalat, it only shows na excited na ang taong bayan. Yun lang ang ano ko diyan ang comment ko, reaction ko diyan. Heto naman,
panoorin, pakinggan natin at magre-react tayo sa ating opinion patungkol po dito sa objection ng defense team ni VP Sara laban dito kay Dilima, no? Pinaliwanag po ito ni lead counsel ng defense team, Attorney Powa. Ito po, panoorin natin si Attorney Powa. Attorney Powa, pasok, play. Kung ngayon naman natin ang press conference ng defense team ni Vice President Sara Duterte. Attorney, ilang beses po kayong nag-object during the opening statement of Representative Lima. Can you explain, sir, yung objection natin at paano po ito nakaka-apekto yung mga ganitong klaseng statement sa pagiging patas po ng impeachment trial? Opo. Yung sa atin po, no, of course, this is with all due respect to Representative Lima. Tingnan nyo kung gaano siya respectful ni Dilima dito. Instead na aawayin kasi magkaribal sila, prosecutors yun, pero makikitang-kita nyo mga defense team ni VP Sara very respectful to the opposite side. I have the utmost respect for her, so I did not mean to offend her at all. Ang sa atin lang po sa defense, no, it's just that nagkaroon na rin ng ruling, nagkaroon na kasi ng isang pagkakataon na nagkaroon ng opening statement ang prosecution, and in a way, nagkakaroon po kasi ng tinatawag nating conclusions of law. Kumbaga, nailalahad na doon. Ang binanggit kasi ni Dilima, conclusions of the law. Ibawal yun eh. Na para bang mag-a-assume ka na si VP Sara, nag-conclude ka na nag-betray ng public trust, ganon. Bawal yun. Diyan. Ang may karapatan na magsabi niyan, kung meron na pong final decision ang mga senator judges, si Dilima, hindi naman yan senator judge. Ewan ko dito kay Dilima Bobo rin Yung mga paratang nila at nabibigyan na ng konklusyon na may maling nagawa ang ating Vice Presidente. At sa They are pananaw accusing VP Sara, tapos nagko-conclude na sila kaagad, di ba? ng defense, dapat yun ay, kumbaga, sa kanila pinapatunayan nila through their witnesses and not through statements. Kaya po we really recorded our objection to such statements at papasalamat naman po tayo sa patience rin ni Representative De Lima at nagpapasalamat din tayo sa ating presiding officer. Nakita naman niya yung point natin. Actually, ayoko po sanang mag-interject in the middle of her speaking kasi it's quite disrespectful naman talaga to do that. So I was really trying not to, except that ang magiging problema kasi natin katulad noon is pag nasa record na, kahit na pa-strike off natin yan, narinig na po ng ating mga kababayan at baka po makondisyon kasi yung mind sa mga kababayan natin, lalong-lalo na hindi pa po tayo naglalabas ng ebidensya ukol dito, kahit yung prosecution at that time wala pong nilalabas ng ebidensya at lalong-lalo na dahil ang depensa ay hindi pa rin naglalabas ng aming ebidensya. So yun lang naman po iniiwasan natin. But I have to say that again, I'd like to pay my utmost respect for Representative De Lima for being patient also with the objections that I recorded earlier. Attorney, sa first witness, hindi po kayo nag-cross-examination. Is it part of your legal strategy or talaga nakikita niyo lang na hindi na kailangan mag-cross-examine? Well, sa totoo lang, it wasn't really on the legal strategy side. It was more of, doon naman sa naging nakitang issue doon. Wala namang questionable, wala namang damaging na nailabas sa ating... Kasi hindi po sila medyo drama. Hindi kagaya ng prosecutors, madrama Dami nilang tanong. witness at regular lang naman na yung witness ay nag-identify ng mga cheque at hindi naman natin kino-question yun. So I didn't want to prolong the proceedings and be petty by asking questions pa kung hindi naman kinakailangan. Alright. Sir, speaking of cross-examination, cross-examine po on the second, may isa kasi term, may mga terms kasi na na-float yung unusual, saka yung isa pa. Bakit hindi po kayo nag-cross-examine on those terms? Well, kasi yung unusual para sa akin, that's the opinion no back manager. I don't see how it will affect the case. Hindi naman siya matter at issue dito. Hindi naman question yung validity noong encashment, diba? So I thought it was petty, for us to even dwell on that. The only questions I raised was, I just wanted to clarify kung bakit nga nag-exit sa labas. But again, I cannot really dwell on the merits, pero at least ma-explain ko lang kung bakit ganun ang naging approach ko sa Speaking on the cross-examination. far exit, sir, bakit po importante that you asked about that? Ano pong Just to dispel any insinuations, doubts, whatever, as to bakit sa fire exit. But our job is to just elicit the answers from the witnesses, and to clarify certain matters. So as you can see naman, and as I've always said, I'm committed to not delaying the proceedings. So kung hindi naman, and that's just not me, but the entire defense team, So kung hindi naman kailangan magtanong pa ng additional questions, we don't want to be petty about things. Aparte kung naging mabilis ngayon ang proceeding, makuha na ang next, Opo. paano yan? Mas magiging matindi na ba ang mga tanungan at cross-examination? Sa amin naman po, hanggat makakaya, kung pwede namang hindi na questionin ng mga bagay-bagay in terms of official documents, etc., hindi na ko rin naman po gagawin, hindi na lang gagawin ng defense team. Pero, syempre, mas masalimuot pagdating sa COA because I'm sure mas maraming tanong din ang may lalabas ng prosecution ukol dyan to make their case. At syempre tayo, we will also have to react accordingly. But I'm still hoping na hindi na tayo ganun kahaba. It will depend on how the proceedings go. But what I can say is kung hindi naman kinakailangan, hindi na rin namin masyadong hihimayin pa. Kagaya ng ginawa ni Chua. Walang laman yung mga tanong niya sa witness nila.
Nagbibiro pa nga ako doon sa comment. Ang lalim naman ng mga tanong mo, Chua. What are your functions? Yun lang. What are your functions? Para naman hindi tayo petty. Have you ever seen a product that transforms Skip any mo ng ordinary space ads. into a Si dreamy ads underwater na world naman, in just 1 second? umoringkada. So what you do not accept, do not agree that this is an unusual transaction. Hindi naman po sa we do not agree. That is the opinion kasi of the bank manager based on her experience. So sa atin, kung yun ang opinion niya, yun ang opinion niya. But that doesn't change anything or that does not put anything at issue dito sa case. Kasi ang pinag-uusapan naman dito, hindi ba yung use of the funds, no? It's not the withdrawal of the funds. So hindi, para sa akin, again, I'm overusing the word, parang masyado ng petty talaga kung pati yun ay patulan pa natin. So, Attorney, dun sa objection nyo, your case, parang No, not at all. attorney, dun sa objection nyo, doon sa mga opening statements, maging nakarang linggo, laging binabanggit yung conclusion of facts and conclusion of law. Pwede nyo expound para mas maintindihan ng ating Oo, mga ibig kababayan ano yung conclusion of law, ano yung conclusion. Ibig sabihin kasi sinasabi mo na ginawa ng isang tao ang isang illegal na act when in fact, hindi pa napapatunayan at hukom lang naman ang pwede magsabi niya. Bago natapos itong trial, ay binanggit si presiding officer, patungkol nga doon sa position nyo, doon sa pagpapalit ng sequence. Opo. Bakit po at ano bang dinahilan nyo doon sa inyong position paper? Opo, I cannot go into the details of that because as you know, talagang na-warningan na kami last week, no, about speaking and discussing the merits of the case in public or even all of these things that we file. But siguro para lang sa kalaman ng lahat, ang pinanggagalingan lang naman ng posisyon namin is where the burden of proof actually lies. And the burden of proof lies with the prosecution. So dapat tapusin nila yung kaso. Actually, paliwanag na ulit yun sa fire exit angle. Kaya yung cross-examine yung question na yun dahil para maiwasan na maisip ng ating mga kababayan na tinatakas, hindi tinatago, kaya sa fire exit dumaan. Pero parang sinabi mo na hindi dumaan doon sa Meralco Avenue, di ba? Para lang para lang hindi na magkaroon ng any negative connotation kung bakit ba sa fire exit. In-explain lang natin kung nasaan ba talaga ang land bank DepEd, which is inside the DepEd compound. At may fire exit na kadikit yun na pwedeng dumiretso sa loob. So totoo ako po, wala po akong personal knowledge. That's why inilicit kasi never ko pong nakita never po akong pumasok sa DepEd land bank. That's why I had to elicit that from the witness. Tapos sa prosecution ko, meron din situation na nag-match kasi siya doon sa description ng past nila Kanya. Then what are your thoughts on that? I do not remember anything about Las Cañas having bag. Sabihin Madriaga. Well, we'll have to just prove our point during our cross-examination of the witness Madriaga if he is in fact presented. Update on your conference spokesperson. Wala pa po sa ngayon. Pag-usapan lang namin ng ating kliyente, ang ating vice presidente. Mas bilabag ayon sa defense sa pre-trial order, yung pagbabago ng proseso ng trial. Oh, but I don't want to get into that, sir. I hope you understand. As I said, our main argument is that the burden of proof lies with the prosecution, and I'll leave it at that. Sir, sorry. Response lang, comment lang po sa insinuation na baka daw kaya ayaw ng defense na magbago yung arrangement dahil wala pa daw kung available na witnesses. Any comment or clarification? That's not true. Okay, thank you very much. Your comment on dun sa So, ayan po ang full press con ni Attorney Powa, no? So, ayan, very respectful at tama rin lang naman yung yung objection niya na ginawa kay Dilima. Kasi itong si Dilima, ang tigas ng ulo na wag nang gumawa ng mga statements na mga ganun. Halatang halata sila, ginagawa nila yon for propaganda. Kasi alam nila nakatutok lahat yung mainstream media. Kahit alam nilang bawal yon na sabihin sa impeachment trial with the senator judges, talagang sinabi nila. Wala silang pakialam kung sisitahin sila. Basta ang importante nasabi nila. Nag-conclude na sila kaagad sa batas. Okay? Which is, hindi po tama yung ginagawa nila. Ang trabaho po ng mga prosecutors ay patutunayan nila ang kanilang mga aligasyon, ang kanilang mga akusasyon, no? Through their evidence, hindi through their statements. Yan ang point ni Attorney Powa. Di ba? Sasabihin nyo, guilty siya. Si VP Sara, ganito, gumawa siya ng betrayal of public trust. Bago ka magsalita ng ganyan, patunayan mo muna. Huwag kang mag-conclude ng batas kaagad. Nandyan po ang mga senator. Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman